natin. Sabi dito, edi maraming nang magpapakasama kung may purgatory kasi iisipin nila na may pag-asa naman pala silang mapunta sa langit kasi may mananalangin sa kanila. Pero alam nyo ba mga kapatid, na ang sagot dito ay no. Kahit na sabihin nyo may free will tayo mga kapatid, there is no chance no, na maaabuso mo yung kalagayan mo sa purgatory. Unang-una sa lahat, ganito ang Diyos po natin, mga kapatid, according po sa official teaching ng simbahan, may hustisya at awa pag humusga po ang ating Diyos. Katunayan po, mga kapatid, basahin po natin itong katisismo natin sa may CCC 1861. Ang kasalanang mortal ay isang posibilidad radikal na kalayaan ng tao. Tulad din ng pag-ibig, nagpapahiwatig ng pagkawala ng pag-ibig at pag-alis ng grasyang nagpapabanal, alalaong baga, ng estado ng grasya. Kung di tutubusin ng pagsisisi at awa ng Diyos, magdudulot ng pagtiwalag sa kaharian ni Kristo at ng kamatayang walang hanggan sa impyerno. So kapag ikaw po nagkaroon ng mortal sin, mapupunta ka po ng impyerno. No? Walang hanggan. Therefore, wala nang alisan. Doon ka na mapapadpad. Kaya ang ating kalayaan ay makagagawa ng mga pasyang walang hanggan na walang pagkabalik. Ayan mga kapatid. Yung free will natin, dahil sa free will na pinagkaloob sa atin mga kapatid, nagbibigay yun ng chance sa atin na tayo po ay mapunta sa impyerno o mapunta sa langit. Kasi choice natin yun mga kapatid Wala pong mapupunta ng impyerno dahil ginusto lang ng Diyos yun. Hindi po. Hindi ganon. Wala ding mapupunta ng langit kasi trip lang ng Diyos na papunta ka sa langit. Laging may dahilan. Gayon man, kahit na makakahatol tayo kung ang isang akto ay kasalanan grabe, ang hatol sa mga tao ay dapat ipagtiwala sa katarungan at awa ng Diyos, mga kapatid. Nakita nyo po yan? Ano daw po sabi dito, mga kapatid? Kahit na alam natin na yung isang tao nagkasala ng mortal sin, alam natin, nakita natin, grabe talaga yung ginawang kasalanan. Sabi nga sa term natin ng mga typical na Pilipino, di ba? Kahayupan ika, di ba? No? Wala pa rin po tayong karapatan na impyernuin siya. Bakit po? Sabi dito, dapat daw nating ipagtiwala sa katarungan at awa ng Diyos. Yung ibig sabihin po natin doon is kung saan ka man mapupunta, bunga yon ng awa, mercy ng Diyos. Naawa ang Diyos sa iyo kasi kahit na makasalanan ka, pinahintulutan ka pa rin niya mapunta sa langit kaya dinala ka na lang muna niya sa purgatorio. Di ba? No, naawa ang Diyos sa atin, nagkamitay ng grasya. Naaawa ang Diyos sa iyo kasi binigay na sa iyo ng Diyos lahat-lahat ng pagkakataon para ayusin mo ang buhay mo and yet pinili mo pa rin mamuhay taglay na mortal na kasalanan at wala sa grasya ng Diyos, dinala ka niya sa impyerno. Kasi choice mo yun mga kapatid Hustisya po ng Diyos yun, katarungan po ng Diyos yun. Kaya sapat ang awa ng Diyos at sapat ang katarungan ng Diyos. Yun yung dapat nating iisipin po mga kapatid. Huwag natin para bang iniisip natin sa sarili natin, kaya nating utakan ng Diyos. Yung tipo bang mabait naman ng Diyos kaya kung patawarin yan. Hindi po. Kung tayo merong takot sa Diyos, dapat nating isipin na ang Diyos ay merong bukod sa awa, meron siyang katarungan. Kaya merong pupunta ng impyerno mga kapatid, hindi natin matututulan yon dahil merong mga tao karapat dapat sa impyerno. Merong mga tao po na alam nila na yung kasalanan nila mortal. Alam nila na yung kasalanan nila ikai-impyerno nila and yet nagpatuloy pa rin sila. Anong i-expect mo? Hindi pagpapakitaan ng katarungan ng Diyos yon? Yan yung gusto kong ipakita sa inyo. Do wala tayong karapatan na i-judge yung kapwa natin. Hindi ibig sabihin nun na nagbibigay sa atin yon ng privilege na abusuhin natin yung ginagawa nating kasalanan. Yung iba nga, inaabuso yung hustisya ng Diyos at awa ng Diyos. May kilala ba kayo mga Katoliko, sasabihin ganito, no? Hindi na kailangan ika magsimba. Kasi ang mahalaga lang ika, nagdadasal ka, kinakausap mo ang Diyos. Hindi mo na kailangan magsimba. Pang-aabuso yun sa katarungan at awa ng Diyos. Bakit po? Ang Diyos mismo nag-utos, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Yamang nalalaman na ninyo na nalalapit na ang wakas. Utos ng Diyos yun Tapos ikaw mismo sasabihin mo, naiintindihan naman ika ko ng Diyos. So, kung nalalaman niya na ang Diyos maaawain, nakakabasa ng puso't isipan ng tao, kaya hindi na siya magsisimba kasi muunawa naman daw ika siya ng Diyos Merong naikwento sa akin, nakaka-disappoint mga kapatid, na pinagpala siya ng Diyos, nasa sa kanya na yung lahat. Ang dahilan niya ganito, no? Sabi niya, hindi ko na kailangan magsimba kasi nananalangin na lang ako mag-isa sa Diyos. Nananalangin na lang ako sa kanya. Naiintindihan naman niya ako na busy-busy talaga ako sa gawain kong to.
sa negosyo ko na to, kailangan talaga nandito ako parati. Kaya okay lang na wag ako magsimba. Ay mga kapatid, please lang po huwag nating gawing parang tanga ang Diyos. Matakot tayo, kilabutan tayo pag ganyan ang pananaw natin mga kapatid. Bakit po? Alam na nga natin na ang Diyos mga kapatid, nakakabasa ng puso't isipan natin. May hustisya siya o awa. Huwag nating abusuhin. Ito pa mga kapatid, palusot nila ganito. Para gumawa sila ng kasalanan, sasabihin nila, hindi ika ko santo. Nakarinig na ba kayo ng ganon? O ganon ginagawa nyo? Baka may guilty dyan Maaring nakamura tayo ng kapwa natin or basta may nagawa tayong kasalanan, tapos sabihin natin, sorry kasi hindi ako santo. Mali pong diwa yan mga kapatid. Bakit po? Tayo pong mga Katoliko, tinawag po tayong mga banal. May obligasyon tayong magpakabanal. Ang mga kaanib sa Iglesia Katolika, expected sa kanila maging santo. Kung tinawag tayong mga banal, expected sa atin maging santo. Kaya wag niyo sasabing tao lang ako, nagkakasala, hindi ako santo. Mali po yun. Ay eto, share ko po sa inyo, ito pa. Kaya lalong dumitinding kasalanan natin mga kapatid, hindi lang dahil sa gumawa tayo ng grave sin. Dahil po sa pag-justify natin ng nagawa nating kasalanan. Di ba no? Mali po yun mga kapatid. Walang humility dun. Paano ka patatawarin ng Diyos? Sorry po Panginoon, kaya po kasi ako nakagawa ng pagnanakaw dahil mayaman naman po siya. Kunti lang naman po mawawala sa kanya. Ay nako nga kapatid, halimbawa yung napanood ko sa TV, nahuli yung nahuli yung isang babae. Konti lang naman yung ninakaw namin. Kakarampot lang yan. Dapat ulihin nyo din yung mga politiko. So, diba yung mga politiko milyon-milyon yun. Ayan mga kapatid, okay? Wag po nating abusuhin ng Diyos sa mga ganyang katwiran. So, ang Diyos po may awa at hustisya. Ngayon, ganito. Sino yung Diyos? Taglay na katarungan at awa. Ito po mga kapatid, mababasa natin yan sa Juan 5:22. Ang Ama ay walang hinahatulan, ngunit ang lahat ng paghatol ay ipinagkaloob sa Anak. Sino po mga kapatid ang hahatol sa atin balang araw? Makagawa man tayo ng mortal or venial sin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kung meron man po na alam natin na isang tao na to nagkasala to ng mortal sin, wala po sa atin ang pag-uusga. Nasa Panginoong Hesukristo po. So, anong ibig sabihin natin? Pag sinabing ipagpasa Diyos na natin ang pag-uusga sa Kanya, ibig sabihin nun, bahala ng Panginoong Hesukristo. Ganun po para malinaw sa atin. Ngayon, hinatulan ng Panginoong Hesukristo yung isang tao na mapupunta sa purgatorio. Ano ngayon yung explanation ng simbahan sa purgatorio? CCC 1030 po, ang mga namatay sa grasya at pakikipagkaibigan sa Diyos. Sa unang sentence pa lang mga kapatid, alam mo kaagad walang abusado na makakapunta sa purgatorio. Bakit po? Walang kaibigan ng Diyos na abusado. Meron akong alam na kaibigan ng Diyos, mababasa natin sa Biblia, hindi abusado. Si Abraham. Dahil sa pananampalatayang taglay niya, tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Tanong, si Abraham po ba abusado? Hindi po mga kapatid. Hindi po siya abusado. At pangalawa, sabi ko nga sa inyo, ang Panginoong Hesukristo po, kaya niyang mabasa ang puso't isipan natin mga kapatid. Alam ng Panginoong Hesukristo kung ikaw ay namatay sa grasya at pakikipagkaibigan sa Kanya. Sapat ang kakayahan o yung hustisyang merong taglay ng Panginoong Hesukristo para ma-determine niya na kung ikaw ay dadalhin niya sa purgatorio, mga abuso ka o hindi. So there's 0% na chance na merong magiging abusado sa purgatorio. Patuloy natin yung pagbasa. Subalit di pa ganap ang pagkalinis, bagamat tiyak na ang pagtatamo ng walang hanggang kaligtasan. So yung mga napupunta po sa purgatory, yung outcome nung paglilinis na yun, sure na yung pupunta yun sa langit. Sabi dito, ay nagdaranas pa pagkamatay ng isang paglilinis. Nakita niyo yan? Sabi ng CCC sa atin mga kapatid, magdaranas pa pagkamatay, on the spot. Ako masayang-masaya na ako dyan kung loloobin mga kapatid. Halimbawa, ako na, sample ko na sarili ko mga kapatid. On the spot, pagkamatay ko, hindi na ako maglilibot sa bahay namin. Wala po kasi tayong 40 days. Pagkamatay ko, on the spot. Sana magkamit ako ng awa ng Diyos, yung grasya ng Diyos, no? Pupunta po ako ng purgatorio. Ayan, lilinisin po ako doon. At ano pa daw mangyayari sa akin? Hanggang sa makamit nila ang kabanalang kailangan para makapasok sa kaligayahan sa langit. Ayun po pala mga kapatid,
May expected kasi ang Diyos sa atin eh. Ano po ba yung expected ng Diyos sa atin? Na tayo po'y maging malinis. Kasi walang makakapunta sa langit na merong dumi. Kaya nga andyan ang hustisya ng Diyos eh. Ginawa niya yung purgatorio mga kapatid para doon tayo linisin. Sa CCC 1031 naman po, tinatawag ng iglesia na purgatorio ang huling paglilinis na ito ng mga hinirang na lubhang kakaiba sa parusa ng mga hunghang. Nakita niyo yun mga kapatid? Kasi meron kasing apoy din sa impyerno eh. May apoy din po sa purgatorio. Pero yung apoy sa impyerno ay kamatayan ng dulot nun. Pero ang apoy po sa purgatorio, paglilinis naman po yun. Sabi dito, hindi lang basta simpleng iba eh. Lubhang kakaiba, sabi ng katisismo sa atin. Merong mga hunghang mapupunta sa impyerno yan, mga kapatid eh. Kinatha ng iglesia ang aral na to. Take note, meron kasi nakasulat na kinatha. Baka kasi isipin na naman ng mga protestant na mga kapatid natin, inimbento lang pala ng Iglesia Katolika yan. O sabi ng ikas sa katisismo nyo, kinatha. Ibig sabihin, inimbento lang. Ay, hindi po, mga kapatid. Yung kinatha doon, yung katawagan, yung purgatorio, mga kapatid. Yung aral na iyon, yung purgatorio mismo, yung state na yon, kinathaan yon mga kapatid ng katawagan. Kasi nag-e-exist na siya. Parang ganito Di ba ang Diyos mga kapatid, lumikha siya ng hayop. Sa creation story po. Pero wala pang pangalan yon. Ang sabi lang sa Biblia, lumikha ang Diyos ng mga lumilipad sa ibon, mga ganito, ganyan. Di ba no? Pero yung nagpangalan po nun si Adan. Ano pong ibig ko sabihin? Pwede po na yung isang bagay, nag-exist muna siya bago nagkaroon ng pangalan. Ganun po mga kapatid. Kahit naman po sa modern natin ngayon sa science mga kapatid. Di ba maraming mga hayop na nadi-discover po ng mga scientifico ngayon eh. Marami pa daw pong mga hayop daw o mga halaman pa nga na hindi po nabibigyan pa ng pangalan. Pero they exist. Ganun po yung punto ko dito po mga kapatid. Ganito po ang punto ng iglesia. So meron pong purgatorio. Sana malinaw sa atin yan. Kinatha ng iglesia ang aral na ito ng pananampalataya tungkol sa purgatorio, lalo na sa mga konsilyo ng Florencia, ayan, Council of Florence, at ng Trento, Council of Trent. Ang tradisyon ng iglesia ukol sa ilang teksto ng kasulatan, halimbawa unang Korinto 3:15 at unang Pedro 1:7, ay nagsasaad ng pag-iral ng isang apoy na naglilinis. Ano po bang nakasulat doon sa dalawang talata na yon? Na according po sa simbahan, yun po ay purgatorio. Kung ang gawa ng isa ay masunog, siya ay mawawalan, ngunit maliligtas siya. Lamang ay magdadaan sa apoy. Yung magdadaan sa apoy po na yan, mga kapatid, yun po yung purifying fire. So may apoy po sa purgatorio, pero yung purpose ng apoy na yun, i-purify ka. Yan yung pinagbabatayan ng dogma ng ating simbahan patungkol po sa purgatorio. Next po, yung unang Pedro 1:7, upang ang bisa ng inyong pananampalataya na mahalaga pa kaysa gintong lumilipas at dinadalisay sa apoy ay matungo sa ikapupuri, ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakita ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, yung mahalaga pa kaysa gintong lumilipas at dinadalisay ng apoy. Alam niyo po yung ginto po, prone po siya sa tinatawag nating corrosion. Or pwede rin naman po na yung ginto po, lalo na kapag bagong mina, madumi po yun eh. Ibig ko po sabihin, yung ginto po, prone po siya sa tinatawag nating impurities. Okay? Ngayon, yung sinasabi ditong dinadalisay sa apoy, di ba nakita natin yung mga minero ng ginto, yung iba nalagay sa tubig tapos nililinis dun sa may tubigan. Di ba po? Doon nililinis yung ginto na may halong lupa eh. Pero yung iba pa po mga kapatid na way, para 100% malilinis yung ginto na yon, sinusunog siya. Pag nasunog siya mga kapatid, lahat ng impurities niya matatanggal. Ganun po yun. Doon ikinukumpara nung kasulatan sa atin mga kapatid, yung kalagayan natin bilang isang tao na kapag tayo dinaan dun sa apoy, mapupuro tayo, malilinis. Ganun po mga kapatid. Yun yung best example for purgatory. So next term na purgatory, galing po yun sa Latin word purgatio. Ibig sabihin to purge or to cleanse. Mag-stick tayo mga kapatid sa pag sinabing purgatorio, number 1, cleansing fire. Number 2, paglilinis. Number 3, huling stage bago pumasok sa langit. Doon, yun na yun. Yun yung mga key terms, keywords para mas madaling nating maalala yung ating aral patungkol sa purgatorio. Diyan kinuha yung terms dun sa purgatio. Tuloy natin sabi dito, tungkol sa ilang maliliit na kamalian ay kailangan sampalatayanan na bago sumapit ang paghuhukom ay may apoy na naglilinis ayon sa hayag na mismong may akda ng katotohanan. Sa pagsasabi na kung may magsasalita ng panlalait laban sa Espiritu Santo, ito'y
ito'y hindi patatawarin ni sa buhay na ito o sa kabila. Ayan. So meron daw palang kasalanan sa Espiritu Santo na hindi patatawarin sa buhay na ito at dun sa kabila, mga kapatid. So meron palang pagpapatawad na nangyayari dun sa kabila. Yan ba impyerno? Hindi po, mga kapatid, walang nagaganap na pagpapatawad sa impyerno. Katunayan, yung mga napapadpad sa impyerno, nabigyan na sila ng judgment. Di ba po? Yan ba ay langit or yung heaven? Hindi rin po. Hindi rin po, mga kapatid. Dahil lahat ng napupunta sa heaven, lahat yon na justified na. Nalinis na po, mga kapatid. Pumasok na sila doon na ang taglay nila kung ano yung expected ng Diyos sa kanila bilang isang malinis. Hindi po pwedeng langit yan. Kasi hindi ka lang pupunta sa langit na madumi ka pa tapos doon ka lang patatawarin. Walang ganun, mga kapatid. So saan nagaganap yan? Hindi ba doon sa purgatorio? Kaya ka napadpad sa purgatorio kasi naawa sa iyo ang Diyos. Pinatawad ka pa ni Kristo. Ngayon, ikaw, dinala ka ng Panginoon sa Kristo doon sa purgatorio. Yun yung naging hatol sa iyo. Tanong, mag-aabuso ka? Siyempre hindi. Di ba? Kung ako man nandun sa may purgatorio, mga kapatid, at nandun ako sa gitna ng mga apoy na naglilinis sa akin, posibleng mag-abuso pa ako, sinusunog na nga ako dun para linisin Ayan so sana maging malinaw sa atin yan. Sa pananalitang ito, maaari nating maunawaan ang ilang pagkukulang ay pinatatawad sa buhay na ito. Subalit ang iba naman sa kabilang buhay. Yung purgatorio po yun. Hindi pwedeng langit, hindi pwedeng impyerno. Walang pagpapatawad sa dalawang estado na yon, no? Hindi din pwede po, mga kapatid, na Abraham's bosom yan. Kasi wala na pong pumapasok sa Abraham's bosom. Lahat na nang nasa Abraham's bosom, dinala na pala ng Panginoon Kristo according po sa Efeso. Next po, dito naman sa CCC 1032, ang ganitong pagtuturo ay nakabatay sa kinagawiang panalangin para sa mga yumao na binabanggit sa kasulatan. Kaya ipinag-utos ni Judas Macabeo na gumawa ng sakripisyong pagbabayad sala para sa mga patay sa ikaliligtas sa kasalanan. Mula pa noong unang panahon, pinarangalan na ng iglesia ang alaala ng mga yumao at hinandugan silang mga panalangin, lalo na ang sakripisyo ng misa. O yan siguro yung akala nung kapatid natin na MCGI, dahil daw sa pinapanalangin daw natin yung mga namatay, pwede daw umabuso yung mga nasa purgatorio. Hindi po gano'n. Kaya nga dapat alamin natin base sa context Bakit ba natin, mga kapatid, pinagdadasal yung mga nasa purgatory? Kasi mga nagkasala yun Diba, mga kapatid, mga nagkasala yun. Yung ginagawa natin, mga kapatid, na pananalangin sa mga namatay, para po pagbabayad sa mga nagawa nilang kasalanan, tas para sa ikaliligtas din nila. Kung ako din nasa purgatorio, lalong hindi ako mag-aabuso. Bakit? May mga nag-e-effort na mga taong pinapanalangin ako para graduate na ako doon. Tapos aabuso pa ako, diba? So, ayun, mga kapatid. At tingnan nyo, itong kagandahan sa atin sa Iglesia Katolik. Bakit po? Pinapahalagahan natin yung mga namatay. Hindi tayo kagaya ng mga nasa sektang nagsulputan po dyan na pag namatay na, wala nang silbi yan. Wala na ikang magagawa yan, patay na Pagpasa Diyos na lang ika natin yan. Ganun yung ginagawa nila. Hindi po natatapos ang paggawa ng mabuti natin, mga kapatid kong Katoliko, habang nabubuhay pa yung isang tao. Pwede pa rin po tayong gumawa ng mabuti sa kanila kahit patay na sila. Paanong paraan po? Ipanalangin natin sila. Ginagawa natin yan yung iba ayaw nilang gawin. Lalo na yung sakripisyo sa misa. Yan. Upang minsan luminis ay makarating sila sa vision biyatika ng Diyos. Yun po yung nakita na nila mismo yung Diyos, awa ng Diyos, no? Dahil nandun na sila sa langit. Ipinapayo din ng Iglesia na ang mga abuloy, mga indulhensya, at mga gawain ng mga pagpapakasakit sa kapakanan ng mga patay. Nakita nyo yun? Meron tayong effort para sa kanila, sa mga namatay na nandoon sa purgatorio. Napakagandang bagay nun, mga kapatid, sa gawang mabuti ng Iglesia Katolika. Bakit po? Dahil nakakagawa tayo ng mabuti dito sa lupa, hanggang sa susunod na buhay, pwede pa tayong makagawa ng mabuti at pwede pang may gumawa sa atin ng mabuti. Napakagandang mapaanin talaga sa Iglesia Katolika. Saklolohan natin sila at gunitain ang kanilang mga alaala. Kung ang mga anak ni Job ay luminis dahil sa sakripisyo ng kanilang ama, bakit mag-aalinlangan tayo na ang ating mga abuloy para sa mga patay ay hindi magdudulot ng tiyak na aliw? Huwag tayong mag-alinlangan sa pagsaklolo sa mga yumao at handugan sila ng ating mga pagsamo. Kita nyo? Yung paggawa natin ng mabuti, nag-e-extend kahit sa mamatay na yung isang tao. At wag daw tayong mag-alinlangan. Bakit? Worthy kasi na gawin. Basahin nga natin yung ginawa ni Job. Tuwing matatapos
ang sunod-sunod na mga araw ng piging ay ipinatatawag sila ni Job at sila ay nililinis. Gumigising siya ng maaga upang mag-alay ng mga susunuging handog batay sa dami nilang lahat sapagkat sinasabi niya sa kanyang sarili, baka sakaling nagkasala ang aking mga anak at nilapastangan nila ang Diyos sa kanilang puso. Ganyan ang laging ginagawa ni Job. Ayan, nakita nyo mga kapatid. Buhay pa yung mga anak niya. Pinagdadasal niya na kagad. Inaalayan niya na kagad ang Diyos alang-alang sa mga anak niya. Advance na mag-isip si Job kasi namatay po yung mga anak niya eh. Pag tinuloy niyo po yung pagbabasa mga kapatid, sinubukan na siya, tines na siya. Kung yun yung nagagawa ni Judas Macabeo at ni Job, di syempre, tayo din mga kapatid. Kasi worthy nga yun na gawin eh. Sabi nga ni San Juan Crisostomo, huwag mag-alinlangan sa pagsaklolo. Baka kasi sa ating pananalangin sa purgatorio, meron tayong masaklolo doon na nangangailangan eh. Lalo na yung mga protestante, mga kapatid kong katoliko. Bakit po, mga kapatid? Matapos tayong atakihin ng mga nabubuhay pa yan. Kahit pa si Soriano, kung mapunta man siya ng purgatorio. Kung mapunta man. Hindi kasama nating ipanalangin. Paano natin magagawa yun? Di ba sa Rosario, meron doon part ng Fatima Prayer? Sa purgatorio yun eh. Lalong-lalo na yung mga walang makakaalaala. Paano na lang yung mga Katoliko, yung mga dating Katolikong naanib sa MCG ay naanib sa ICANC na nakalimutan na ng panahon, nakalimutan na ng maraming tao. Anong gagawin natin? Ipanalangin natin sila, sakluluhan natin sila mga kapatid. Bakit po? Walang makakaalaala sa kanila eh. At sigurado ako, kung mapunta man sila sa purgatorio, imagine niyo protestante, lumalawan sa purgatorio, no? Wala daw sa Biblia, napadpad ng purgatorio. Mahihiyayo sa sarili niya. Meron palang purgatorio, nandito ako. Tapos ipapanalangin pa natin mga Katoliko, lalong mahihiyayin sa sarili niya. Dati nilalabanan niyang aral, ngayon nandun siya. Di ba mga kapatid? I hope you get my point ha? Kaya imposible na talaga nang may mag-abuso pa. At dyan po nagtatapos yung ating topic mga kapatid.